2026. So kung ikaw yung tao na gusto mong makakuha ng sagot doon, kasi gusto mong pasukin yung sales kaso natatakot ka kasi feel mo papalitan na siya ng AI or walang future dito, panoorin mo tong video na to kasi sasagutin ko lahat ng mga possible na sagot doon sa katanungan na yan. So, ito lang naman yung mga ano guys, pinakasimpleng sagot dito. Okay pa ba na career ang sales is 2026? Short answer, yes. Okay ka kahit anong taon yan, 2027, 2028, 2029, and so on. I-explain ko sa inyo kung bakit. Sa business, ito yung pinaka-importanteng mga departments na hindi pwede mawala kapag mag-start ka ng business. Sales, accounting, tapos HR. Sales or marketing, sila ang naghahanap ng client. Accounting, sila nag-aayos ng books. Tapos HR, sila sa tao. Yan ang pinaka-foundation ng business. So, kung tatanggalin mo yung sales, literal na parang tinanggal mo yung pundasyon ng negosyo. So, ibig sabihin, kahit anong gawin mo, forever mag-exist yung sales. Kahit anong company, kahit anong industriya, kahit anong bagay pa yan, may sales na involved. At kapag walang sales ang company, walang benta, walang nagbebenta, walang pangpasahod, walang pang-ikot ng pera, hindi mag-grow yung company. Yun lang yun. Now, paano ko nasabi pa? Second na reason bakit ko nasabing it will always be at saka yes, may career. Every time na may bagong industry, guys. Let's say yung AI kasi maraming tao natatakot sa AI. Yung AI kasi, guys, business siya na industry. May mga AI tools na ginagawa at dinedevelop. Na ang tanong, sino magbebenta nun ng produkto at serbisyo na yun? Hindi naman bebenta ng AI yung sarili nila. Kailangan ng taong nagbebenta nun. So may sales na opportunity para sa AI kasi every new industry na nagbo-boom, kailangan ng taong nagbebenta nun. So kahit anong gawin nyo, kahit magkaroon pa ng mga robot-robot soon, meron at merong mga sales opportunity doon at hindi mawawala yon. Bakit? Kasi yung tao kailangan makipag-usap sa tao. Hindi mabebentahan ng robot yung tao. Kasi yung trust natin as tao to tao, makukuha mo lang yun sa tao. Kaya huwag kayong matakot sa AI, hindi papalitan ng robot yung AI. Kahit may nakita ko ng AI yung mga salesperson. Hindi. Kahit anong gawin mo, kailangan ng human intervention. Kahit nasabihin mong may AI tool ka na N8N na nagawang nagko-cold calling, sa dulo, ang magko-close ng deal, tao pa rin kasi. Gusto makita ng tao is tao kausap nila. So, huwag kayong matakot. Now, career path naman. Meron bang career, parang ladder ang sales? Meron ho. Okay? Mag-start ka as associate, after niya, or intern, associate, magiging representative ka, magiging account manager ka, magiging director, tas magiging VP ka ng sales. So, meron pa rin, guys. Meron at meron. Kasi, sa sales, dalawa magiging track mo. Either magiging operational sales ka, magiging VP ka, or kaya naman gusto mo yung fina-follow yung step ko na more of sa consulting. So, ikaw, nagli-lead ka, nagtuturo ka, nagbibigay ka ng strategies, nasa consulting ako. So, meron at merong career. Ang pinaka magiging problem lang ng mga tao ngayon is, yung mga bata kasi ngayon, impatient. So, it will take time. It will take decades of hard work para makuha mo yung executive position mo sa sales. Another thing, kung bakit magandang career, yung sales is high leverage siya. Ibig sabihin, kung nagsawa ka na sa industry na pinasukan mo, kapag nag-transition ka sa isang industry, madali lang. Kasi ang aaralin mo lang doon, yung industry tsaka yung product at services na ino-offer nyo. Yung skill mo as a salesman, hindi na mawawala yan. Kaya magandang career ang sales. Unlike, let's say for example, engineering ka, di ba? Civil engineer ka ngayon or ka naman mechanical engineer. Hindi ka naman pwede pumasok sa med field. Magkaiba yan. Pero kunyari, trabaho mo ngayon, salesperson ka sa engineering services. Tapos nag-transition ka sa med, gusto mo mag-med rep, it's the same thing. Magbebenta, maghahanap ka pa rin ng client. It's the same thing. Ang ibebenta mo lang ibang produkto, aaralin mo lang yung bagong mga clients. So, high leverage siya. Kapag sinabing high leverage, less lang yung ipuput mo na work, pero yung income mo mataas. Malaki yung output mo. So, kahit
Unlike sa ibang career na kailangan mong mag-full transition, dito hindi kasi may iisang pattern kang fina-follow at meron ka ng skill set ng pagbebenta. Another thing, if gusto mo mag one to many, ibig sabihin gusto mo na mas maramihan na kliyente, kapag salesperson ka, pwede kang mag-transition into a marketing person. Aaralin mo lang kung paano nagwo-work yung marketing. So, kung isipin nyo guys, napaka-foundational ng sales. It's still a good career and it will always be a good career. Kaya yung mga bata na nanonood ngayon dito or mga college students or kung sino ka man, hindi ka bibiguin ng sales. Yeah, I can attest to this kasi ako guys, nag-drop ako ng college back then pero nag-aral ako ulit ngayon. Nag-graduate na ako. Sales yung pinasok ko. And sales, nagpakain sa akin yan. Nakapunta ako sa napakagandang condo ko ngayon. Tapos, na-meet ko yung magagaling na tao, entrepreneurs, nakapag-travel ako sa ibang bansa dahil sa sales. So, sales is still a good career and will always be a good career in 2026. Ito lang guys, yung sasabihin ko sa inyo bago ko i-ento. Ito yung parang kailangan yung tandaan. Kapag papasukin yung sales, as early as now, pasukin yung industriya na gusto nyo, yung pinaka-interested kayo. Kasi for me, ever since, ang gusto kong pasukin talaga, something related sa strategizing. Kaya ako nag-consulting. Gusto kong mag-strategize ng mga businesses, paano ba papalupitin yung mga sales process nila, paano iti-train yung tao, yung ganitong ginagawa ko ngayon. Ito yung gusto ko, kaya ako pumasok sa consulting. If sa tingin mo, ikaw yung tao na gusto mong aralin yung sasakyan, tapos gusto mo nagbebenta ka ng sasakyan, pasukin mo car industry or automotive. Kung ikaw naman yung tao na interested ka sa mga health, blah, 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 pasukin mo yung med. Kung interested ka sa finance, you can go insurance. You can go to investment banking. It's still sales. Alam nyo guys, ang pagbebenta ng investment, sales yan na trabaho, pinaporma lang ng investment banking. So, pipili ka ng industry. Gusto mo ba ng finance? Pasok ka sa insurance or investment banking. Gusto mo bang pumasok sa automotive? So, car sales ka. Gusto mo ba ng nasa coaching? Pasukin mo yung coaching. Gusto mo yung katulad ko, nag-strategize, consulting, maghanap ka ng consulting. Or kaya naman, gusto mo naman sa retail ka, nagbebenta ka ng mga retail, pwede din. Or kung gusto mo naman, pumasok ka sa mga pagkain, tsaka inumin, food and beverage. So, pipili ka lang sa gusto mong industry, tapos yung pinaka-curious ka, as early as now, tapos kahit anong gawin mo, merong sales opportunity doon. Meron akong kakilala, papasokin niya customs, freight forwarding yun. So, yung trabaho niya, nagbebenta sila ng kailangan nila makalandang client para maging sila yung naglalagay ng containers sa customs. So, madami. You can also be a salesperson ng mga politician. Di nyo ba alam yon? Ang tawag doon, usually, kayo yung mga campaign manager, kayo yung nagbebenta ng pangalan ng tao, ng politician. So, ikaw yung nagra-run ng mga adverts niya, kasama mo, mga marketing people. Meron din guys, mga salesperson naman ng influencer. Usually, mga PR marketing yan or influencer marketing. Kayo naman nagbebenta ng influencer sa mga brands. O meron akong hinahawak influencer yun, baka gusto mo siyang subukan sa brand mo. Guys, sobrang dami na opportunity sa career, sa sales at hindi mawawalan yan. AI guys, there's a lot of AI companies nag-hire sila ng salesperson. Check nyo sa internet, napakadami. So, kaya ko sinasabi to guys, napakagandang opportunity ng sales kasi ang ganda niyang starting point. Tapos later on, as you progress, makaka-discover ka na, okay, mas gusto mo to. Lahat ng mga naging successful na tao, ang foundational skill nila guys, it's either sales or magaling sila mag-market. Yun lang yun. So, I hope sana nasagot ko yung tanong nyo. And I hope sana na-clear ko yung utak nyo. And if may questions kayo guys, just comment down below if may content suggestion kayo dito. Or kung nabitin kayo dito sa topic natin, sabihan nyo lang ako and ipopost natin yan. Also guys, if you want to start sales, wala kang masyadong idea, wala kang masyadong alam, meron akong free community, wala kang babayaran dito, it's all totally free, na teaches remote sales. So yung remote sales guys, it's a freelancing skill na kung saan matututo ka kung paano makaland yung client mo abroad. So, remote sales, work from home siya, kailangan mo ng internet or PC or laptop, and okay na.
Lahat ng modules, trainings, blah, blah, blah. Nandito lahat. Check nyo na lang sa comment or sa description yung link. Just follow the pre-onboarding video. That's it. And also, sa mga taong magtatanong, Sir JC, okay ka ba invited namin as speaker, as guest sa school namin or kaya naman sa business namin? Pwede po ba? Definitely yes. Feel free to message me. May mga tatanong, Sir JC, pwede ba kayo mag-offer ng training or seminar sa sales team namin or whatsoever? Definitely nag-offer ako niyan. Feel free to message me, JC Cerezo, sa IG. The same name, makakita nyo yung same profile picture. Huwag kayo mag-hesitate mag-message sa akin so I can serve you guys. So yun lang guys, I hope sana nasagot yung mga katanungan nyo ngayon dito sa katanungan na is sales a good career in 2026? See you sa podcast episode number 5. Peace.